Delivery well. Ay Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Na ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Damaka, Apostolic Believers for Christ International. Napatid sa bawat araw, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Tayo po ay natutulog ng 8 oras, 6 ba, 5 oras. Ay nakagising po tayo sa umaga na ito dahil po sa nais ng Panginoon na matuloy po tayong buhay dahil nasa kamay po ng Panginoon ang susi ng kamatayan. So kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Sana po ay wag nating kalimutan na ang Panginoon hanggang sa mga araw na ito ay nagpakumbaba sa atin. Ayaw po ng Panginoon na maparusahan tayo ng impyerno, kundi tayo po ay magkamit ng kalayaan sa araw na ating pagharap sa ating Panginoon Jesucristo. Na-shout out po sa lahat na ating mga viewers dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Ulitin ko po na sana wag natin mga kapatid kalimutan na ito po ang ginawa natin na iparating natin ang mensahe ng Diyos sa magitan po ng YouTube channel natin sa Facebook. So ating i-like lang, i-share na po natin ang salita ng Diyos at mag-subscribe po tayo. Then post natin ang notification bell. I-bell on natin para po sa bawat post natin na mga video ng salita ng Diyos ay talagang makarating po sa atin. At marami tayong matutunan sa magitan dito mga kapatid ng aral ng Diyos para po sa atin. Dahil malapit na po mga kapatid ang panahon na siya babalik at bigyan tayo ng gantimpala upang na magkaroon talaga tayo ng buhay na walang hanggan. Now mga kapatid, sa oras nito ang Biblia magpatunay na hawak niya ang susi mga kapatid ng kamatayan. Dito sa Revelation chapter 1 verse 18, ganito po ang sinabi ng Panginoon: hawak niya ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. No, kaya yan po ang nais ng Panginoon. Malaman po natin na hindi po sa ating pagsisikap na tili tayong buhay, kundi nasa may hawak ng susi ng kamatayan ang ating buhay. Kaya dapat tayo doon sa may hawak, kasi pwede ilak ang ating hininga at pwede naman niya bigyan po ng panahon na manatili pa tayong buhay. Na ito mga kapatid, nakasulat dito po sa pahayag in chapter 1 verse 18. Pakinggan natin ang sinabi po ng Panginoon Kristo sa magitan po ng kanyang mga anghel na ito po ay sinusulat ni Apostol Juan. Ko'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Ayan po mga kapatid, na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang kamatayan. Now, kahit naman anong gawin natin, kahit magtago tayo o takbo sa doktor o ano pa man ang ating paraan para manatili tayong buhay, wala tayong magawa. Tandaan po natin, ang hawak ng susi ng kamatayan ang Panginoon. Kaya sabi po ni Salmista David mga kapatid sa Psalms 90 verse 3, ganito po ang sinabi ni Salmista David sa Psalms 90 in verse 3. Pakinggan natin ang sinabi ni Salmista David, kung ano ang sinabi ng Panginoon. Pakinggan natin mga kapatid. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula.
Ayan po ang Panginoon ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya wala tayong magagawa kahit ano pa ang gawin natin, maiwasan ang kamatayan. Hindi tayo makaiwas ng kamatayan sapagkat wala tayong kapangyarihan sa araw ng kamatayan at wala tayong kapangyarihan upang tigilan natin ang ating hininga. Yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 8, Talata 8. Pakinggan natin ang sulat ni Haring Solomon sa mangaral kung Ecclesiastes. Mga kapatid, Kabanata 8, Talata 8. Pakinggan natin ito po ang sinabi ng Biblia. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Ayan po. Sa ibang translation ng Biblia, kung paano na hindi mapigilan ng tao ang kanyang espiritu kung hininga at wala din makapigil sa oras ng kamatayan. Kaya dahil ganun po, mga kapatid, ang ating kalagayan, so huwag tayong kumpiyansa. Kailangan always be ready tayo. Palagi tayong handa sa pagharap, mga kapatid, sa hukuman dahil lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoon. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Pakinggan natin. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ayan po mga kapatid, maliwanag po. Tatanggapin natin ano man ang ating ginagawa dito sa limutan habang nabubuhay tayo, dadalhin mo yan sa araw ng paghatol. Ayan ang ating pag-ingatan na sana po sa ating pagharap sa hukuman, sapagkat lahat tayo harap ayon po sa 2 Corinthians in chapter 5 verse 10. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Yan mga kapatid ang pinakamahalaga. Hinaharap natin ang mga suliranin sa buhay. Ayan po ay mapagtagumpayan po natin dahil po sa Panginoon. Lahat po ng mga pagsubok na ating dinadaanan ay mapagtagumpayan po natin yan dahil po sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Pero ang dapat mga kapatid, pagtagumpayan natin na yung impyerno, hindi sana tayo matapon doon. Sana po makapasok tayo sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Now yan mga kapatid, dahil ang buhay natin talaga ay ang Diyos nagpapasya kung kailan mamatay ang tao at wala makapagpigil sa ating kamatayan. Yan mga kapatid, no? Tanda po natin sa Psalms chapter 90 verse 3, ang Panginoon ang papasya kung kailan mamatay ang tao. So, maraming paraan ng tao sa libutan na nais pa siyang mabuhay. Punta sa doktor, punta siya sa mga lugar na safety po siya. Pero mga kapatid, ang impyerno, kung hindi mo magawa ng paraan na ikaw maiwas sa impyerno, matatapon talaga tayo doon. Subalit, ay po sa habag ng Diyos na binigay po sa atin hanggang sa mga araw na ito, ay tinuturuan pa po tayo sapagkat bago tayo mamatay, ipinalam ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang salita para ayon ang babalunin natin sa ating kamatayan ang matuwid na pamumuhay. Sapagkat kung ano ang ating tinatanim, yan din ang ating aanihin. City, Kabanata 6, Talata 7 sa Galacia. Pakinggan natin. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So kaya, sa panahon ng paghatol, uupo na po ang Panginoon sa kanyang trono at pagbukod-bukurin na po ang lahat ng tao sa sanlibutan at isagawa na po niya ang hatol, mga kapatid, na yun na po ang panahon kahit ano pa, mga kapatid, ang ating nakamtan sa sanlibutan, hindi po yan, mga kapatid, tanda po natin
makagamit natin sa araw ng paghatol na baka yun ang gawin mong paraan para maiwas ka sa impyerno. Hindi po mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo dahil kung ano ang tinatanim natin, yan ang aanihin natin. Kaya kung nagtanim tayo ng katuwiran, kung kabutihan, mabuti din aanihin natin. Paano na lang kung namatay tayo, na nagpatuloy tayo sa masama na pumuhay, alam mo na, impyerno talaga ang punta mo. Pero ayaw ng Diyos, mapunta ang tao sa impyerno dahil ginawa impyerno para lang po sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Maliwanag po yung mga kapatid sa Mateo in chapter 25 verse 41. Yan po ang sinabi, ang impyerno para lang sa dyablo. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So ginawa pala impyerno, hindi po para sa tao. Ginawa impyerno para lang sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Nasino po itong kampon ng dyablo? Ito po ang mga tao na hindi gumawa ng matuwid. Kapag hindi matuwid pamuhay natin, yan mga kapatid ang tinatawag na mga anak ng dyablo. 1 John chapter 3 and verse 10. Pakinggan natin kung sino po ang anak ng Diyos at anak ng dyablo. So kampo ng dyablo, maliwanag dito sinasabi ng Biblia, ang kampo ng dyablo, ito po ang hindi gumawa ng matuwid. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Hindi anak ka ng dyablo. Sino po sila? Hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, hindi maiwasan ang ama laban sa anak na lalaki, ang ina laban sa anak na babae, at ang binyang kalaban ang kanyang manugang. So, ganun po ang sistema ng sanlibutan. So, dapat natin malaman kapag wala sa atin ang matuwid na pumuhay, hindi po tayo anak ng Diyos. Kanino pa? Hindi, maging kampo ng dyablo, at yan, ang impyerno ay nakahanda sa kanyang mga kampon. So mga kapatid, ang mga isinumpa papunta sa apoy mamatay, kasi sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, uupo po ang Panginoon sa kanyang trono. No? 25:31 dito sa Mateo hanggang po sa 34. Ito po ang sinabi sa Mateo 25:31 to 34. Pakinggan natin ang sinabi na po ng Kristo, pag upo na po siya sa kanyang trono, pagbukod-bukurin na ang lahat ng tao, at yan na po ang hatol na haharapin kahit sino man, ano man ang iyong karangalan, kapurihan, kapangyarihan dito sa lupa, mayaman ka man, mahirap, ano pa man ang sabihin natin nakamtan mo na bagay sa araw ng hatol, hindi mo magamit yang mga bagay na yan. Pakinggan natin na lang sa Mateo 25:31-34. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. 34. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, hali kayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Mga tao doon sa kanan niya, hali kayo. So, sa araw ng hatol, pagbukod-bukurin mo na. Hanap po natin dito po sa atin sa libutan gagawin ang hatol. Mawala muna itong langit at lupa, bababa na mo bagong langit at lupa, yun na po ang panahon na hatulan na po ang lahat na mapatay. Now, nasa loob na po tayo na paraiso na yan bago gawin ang hatol. Kasi, i-rapture muna tayo, kung i-rescue muna tayo, iligtas muna tayo sa libutan na ito, after 1,000 years, gagawin na pong hatol, mabubuhay na ang lahat ng patay. So, mga kapatid, itong Biblia nagtuturo po sa atin. Tinuturuan po tayo ng tama para po na wag tayong maging kapatid, suwail sa harapan ng Diyos. Bawat araw, loobin ng Diyos, nakapag-post tayo ng mga video dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook,
ito po ay pinagsikapan natin kahit na po nakapagmaniho tayo kasi kapos tayo ng oras mga kapatid. Bising-busy po tayo sa mga panahon na ito. Ginagamit ng pagkataon para dito makikita kung ano ba talaga ang dapat natin gawin kahit na po na dito sa libutan nagtrabaho tayo ng buhay. Pero baka dahil po sa nabuhay makalimutan natin ang Panginoon, huwag naman mangyari. So kahit naghanap buhay po tayo, pero kailangan din natin ang salita ng Diyos kasi lahat po ng ating pinaghanap buhayan, mawala po yan. Pera, bahay, sasakyan, lupa, negosyo, etc. Ano pa man ang nakamta natin, panandalian lang po yan mga kapatid. Hindi po tayo magtatagal sa salimutan na ito. Na ang malaga dito mga kapatid, buhay man tayo patay, nasa Panginoon po tayo. Yan po ang pinakamalaga mga kapatid. Pagbukod-buko rin na po. At ang mga tupa na mga matuwid ilagay sa kanyang kanan. At ang kambing na ito ang mga masama ilagay po sa kanyang kaliwa. No? 32 Mateo 25:32. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Oh. Eh baka po kambing pamuhay natin, no? Baka sumusubay tayo sa utos ng Diyos, so maging kambing tayo diyan. Kapag inabag natin ang utos ng Diyos, yun po ang mga kambing, lumalabag po sa kanyang utos. So wag naman. Kapag labagin natin ang utos ng Diyos, yan po ang pamuhay ng kambing at alam natin papunta po sila sa impyerno, doon sa kanyang kaliwa, doon sa apoy ni mamatay. Maliwanag kasi mga kapatid dito sa 41, ang kaliwa doon po sa impyerno yan, no? Sa 25:41 balikan natin. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Eh kung malagay ka sa kaliwa, alam mo na, impyerno yon. So dapat, buhay pa tayo, huwag natin hayaan na sa kaliwa tayo malagay sapagkat nag-aral po ang Biblia na ang mga matuwid doon sa kanan. So, anong gawin natin? Mamuhay tayo ng matuwid para sigurado, secure po tayo, papunta tayo sa kanan, hindi po sa kaliwa. Kasi ang Biblia nagsasalita na po dito. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, Mga tao po ito sa kanyang kaliwa. lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Walang katapusan apoy. Sino ba magnanais sa walang katapusan apoy? Wala naman siguro. Pero ang Biblia ay naayawan. Kahit nakapag-post tayo ng mga video, salamat sa 5 viewers mga kapatid. Salamat sa 6 na viewers. Salamat sa 10 viewers. Hanggang lang po dyan. No? Pusalita po ito ng Diyos. Pero kunti lang talaga ang interesado. Kasi kung i-compare mo sa mga post ng ibang mga vloggers, kung mga YouTubers sa Facebook, tingnan mo ang viewers kung ano ang kaibahan. Napakalayo talaga. Pagsalita ng Diyos, iba talaga ang mga tao. No? Allergy sila ng salita ng Diyos. Maliban na lang talaga sa nais ng kaligtasan, ayun talaga. Talagang pinagsikapan natin makarinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos ang may bigay sa atin ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin talaga paano matuwid po tayo. Kaya, yan mga kapatid, ikaw na pong humusga na iyong sarili. Kapag inayawan mo ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, ikaw na ang humusga na hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggang. So maliwanag po yan, sinabi ni Apostol Pablo, kapatid, dito sa 3:46, dito po sa Gawa. Ito mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo, ni Bernabe sa mga tao. Pakinggan natin na, isa 13:46, dito po sa Gawa. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe. Dapat sana'y sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon,
Sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita. So nakarating po sa atin ni Dio. Dahil po mga Israel, kahit na po na si Apostol Pablo, harap-harapan sila na pinangaralan ng salita ng Diyos, inaayawan po nila. So yun po nangyari. Nasa ating panahon ngayon, kung ito po ang salita ng Diyos, ay scroll down natin ito. Hindi mo natin pakinggan na nanganib ang buhay natin doon sa apoy na hindi mamatay. Tandaan po natin mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, tinuturoan tayo ng Diyos para maiwasan po yung apoy na hindi mamatay. Nagsalita po ang Diyos, sumitan ng Biblia, na kung sa panahon ni Noah nga, mga kapatid, hindi Biblia ang ginagamit ni Noah, nagsalita lang po si Noah na ayon po sa kalooban ng Diyos na mamuhay ng matuwid ang mga tao. Pero wala pang Biblia. Kasi si Moises na po sumulat dito. Na wala pa si Moises, ang sanlibutan hinatulan po ng tubig. Pero salita lang ni Noah talaga, nangarap po ng matuwid ay po sa 2 Peter, mga kapatid, ang Biblia nagpapatunay talaga sa chapter 2 verse 5 sa 2 Peter na bago pa ang Biblia sinulat, ang sanlibutan hinatulan na po mga kapatid ng Panginoon ng tubig dahil po sa salita ni Noah na hindi po mga kapatid pinapakinggan ng mga tao. Ito po ang sabi po sa 2 Peter chapter 2 in verse 5. Pakinggan natin ang sabi po ng sulat ni Apostol Pedro. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Di ba? Wala pang Biblia doon. Kaya nga mga tao sumusupil talaga kasi walang Biblia. Sino hilip mo ng salita? Sino lang? Pero naligtas ba sila ng tubig? Wala. Ano pa kaya ngayon? Kung ito nakasulat na, ito po ang hatol sa atin, mga kapatid. Hatol sa atin ng Panginoon, itong salita ngayon na ating napakinggan, siya mismo nagsalita. Hindi na po si Noah. Pero si Noah nagsalita, mga kapatid, ay hinatulan ng sanlibutan. Ano pa kaya? Itong anak ng Diyos. Ang ating po ni Kristo na nagbigay ng karunungan natin para maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag kumpiyansa. Kung hindi nakaligtas nga ang mga tao sa panahon ni Noah sa salita ino na mamuhay ng matuwid, ano pa kaya ngayon na binubuhis po ng anak ng Diyos ang kanyang buhay sa taas sa cross para bawiin tayo sa kasalanan. Pero mga kapatid, ikaw na pong humatol sa iyong sarili na hindi karapat-dapat na minamalanggang kung itakwil natin ang aral ng Diyos na itong ating pinapangaral na itong ginawa natin mga video para makarating po sa atin ngayon na buhay pa sa libutan para hindi tayo mahatulan ng parusa. Dahil na ng hatol, haharap tayo sa hukuman, sana sa kanan tayo malagay, hindi po tayo sa kaliwa. Kasi pag bukod-bukurin na po lahat ng tao sa ng hatol, mga kapatid, at ang mga masama ay ilagay sa kaliwa at ang matuwid ilagay po niya sa kanyang kanan. Siya mga kapatid ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Huwag natin hayaan mga kapatid, masayang lang po ito. Tandaan po natin. Dahil mahirap na kung sa ating pagharap sa hukuman ay mapunta tayo sa apoy na hindi mamatay. Now, hindi naman natin ipinagmalaki kung nagmamalinis man tayo. Ang ating ginagawa, lahat sana tayo ay makakamit ng pag-asa na ito. Ang importante, ang ating keyverse is sa Pahayag chapter 1 verse 18, hawak ng Panginoon ang susi ng kamatayan at ng daigdig na mapatay. So, pagkamatayan ng tao, papunta na tayo sa dako na nakahanda na po para po sa atin dahil buhay pa lang tayo ay hinatulan na tayo ng Panginoon sa ating mga pamumuhay. Alam ng Diyos na pag namatay po tayo, saan tayo ilagay. Kaya dapat pagsikapan natin na habang buhay pa tayo, sana mapakinabangan natin ang mga panahon na ito dahil nakatakda na po mga kapatid ang lugar para po sa atin sapagkat tayo ngayon na buhay pa ay hinatulan na po tayo dito sa sanlibutan dahil sa ating pag-alis, diretso na po tayo sa lugar na dapat nating paroroonan. Kaya dapat alam natin mga kapatid ang salita ng Diyos sa 1 Peter, mga kapatid, ito po sinasabi sa chapter 4, 16-17. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pedro na panahon na at mag-umpisa ito sa atin na mga anak ng Diyos. Pakinggan natin 16. Hallelujah. Dito po sa 1 Peter, sinabi po dito ng Biblia sa
16, 17, up to 18. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So, ngunit kung parusahan tayo dahil tayo Kristiyano, huwag tayong mahiya. Sa halip, magpasalamat tayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So mga kapatid, huwag tayong mahiya. Parusahan tayo basta matiling ginawa na po natin dahil alam po natin may pupuntahan po tayo. At ngayon 17, umpisa na po ang hatol. Dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. So ngayon pa lang, simula na po ang hatol ng Diyos sa mga anak. Kasi itong pagpanggap natin Christian, itong pagsabi natin tayo manampalataya, pastor man, pari, tagapagturo, ito po ang dahilan bakit nakarating sa atin ang mensahe ng Diyos para alam natin ating kalagayan ngayon kung mayroon ba tayong talagang maasahan tumo ng kaligtasan. Sapagkat ngayon na ay dumating na po ang hatol ng Diyos sa kanyang mga anak. Nang tayong mga anak ngayon, sa ating panalita, may hatol na po yan, no? Sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip. So ngayon pa lang, hinatulan na po tayo. Ibig sabihin, kung masama ang ating isip, hinatulan po ng Espiritu Santo na huwag. Kung masama ating gusto gawin, ang Espiritu Santo nagsasabi, huwag. Kasi Espiritu Santo nagtuturo po, no? Ayon po sa John 14:26, ang Espiritu Santo nagtuturo. Now, ngayon pa lang, hinatulan na po tayo ng mga anak ng Diyos. Kasi, ayaw ng Panginoon talaga na tinutukoy tayo mga anak ng Diyos, papunta tayo sa impyerno. So ngayon, umpisa na po sa atin ang hatol. 17, chapter 4, 17 to 18 sa 1 Peter. Dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. Kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Ito mga kapatid, sa ating pala mga Kristiyan, o tayo mga pastor, tagapagturo, pari, manampalataya, ngayon pa lang, hinatulan na po tayo. Anong hatol? Ito mga kapatid, na ayaw magpupunta sa impyerno ating kaluluwa at katawan, dito pa lang sa buhay natin, kagad tayo itinutuwid ng Diyos sa tamang pumuhay. Kasi, yung mga hindi sumunod na magandang balita, mapahamak po. Verse 18. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, Ang mga matuwid, halos hindi maligtas. Kasi, nagpapanggap tayong Christian, pastor, pari, tagapagturo, manampalataya tayo, pero mahirap maligtas. Bakit? Kahit na po kung gano'n ating bansag o ating kiniklaim dito sa limutan, napakahirap talaga natin supilin ang katawan. Mahirap supilin ang iniisip. Mahirap supilin ang ating mga naramdaman. Mahirap supilin ang ating sinasabi. Mahirap, pero masupil din. Masupil dahil po sa Espiritu Santo. Mahirap lang. Pag sinabing mahirap, magagawa mo yon. Mahirap lang. Iba yung hindi magawa. Ang sabi Espiritu Santo, mahirap maligtas. Pero maligtas din. Mahirap lang. Kasi nagkipagbaka tayo sa ating pamahay ito sa limutan sa itong pagnanasa ng hiling ng laman. Ito ang mahirap supilin. Nakita ka ng mga bagay, pinagnasaan mo kaagad, gusto nga magkaroon ng sasakyan, BMW o Mercedes-Benz, ano pa ba yung mga sasakyan na mahal, gusto mo magkaroon doon, no? So, yan po ang pagnanasa ng laman. Kasi pa nakita ng mga bagay na nasa angkinin, pagnanasa na po yan. No? Pagnanasa na po yan. Lahat po ng paraan sa limutan ng diablo ginagawa para lang na matisod tayo. Para mahirapan tayo makapasok. Pero mahirap lang talaga dahil mahirap maligtas ang matuwid. tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, Halos hindi maligtas. Ang matuwid Ayon po sa Mateo, in chapter 25 to 33, na ang matuwid ilagay sa kanan at ang masama ilagay sa kaliwa, yung impyerno. So kung mamaya ang matuwid, napunta tayo sa kanan. Mahirap lang. Mahirap maligtas sa matuwid. Pero bakit mahirap? Kasi hindi garantiya itong pagkapastor natin. Hindi garantiya ating pag-Christian, pari tagapagturo. Kung tayo po ay manampalataya, hindi ang garantiya po yan. Ang makapagbigay ng garantiya, itong pagsunod. Kahit mahirap, panay Kristo mga kapatid, kahit na po na nagpasaan ng krus, nauhaw, inubaran, piniringan, sinampal, binugbog,
Pero namatay pa rin sa taas ng cross. Mahirap. Tatlong bis pa siya na nanalangin po sa Ama na wag sana mangyari yun na ipako siya sa cross. Kasi alam niya na sa kanyang pagiging tao, maramdaman talaga natin ang ganun. Na nagbabagabag tayo, ayaw sana muna natin, na ayaw natin sumunod ng kalooban ng Diyos. Pero hindi sabi mo ng Kristo, hindi sa akin ang masunod, hindi yung kalooban Ama. So ganun tayo. Mahirap maligtas ang matuwid. Kasi kahit matuwid, sabihin natin, pastor ako ngayon. Pero mahirap mga kapatid, pa rin tayo maligtas kahit pastor. Kasi hindi sinasabi dahil pastor matuwid ka na. Ang matuwid yung gumagawa. Hindi ka nabansag pastor ka lang, pero iba ang doktrina mo, iba ang pinapagawa mo sa membro mo, iba ang aral mo sa mga apostol. So hindi ba siya ng pastor, pari ito kapag turo ng palatay Christian? Sapagkat hindi ng Christian bautismado sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat ng sumampalataya ay nakagawa ng kanilang napakinggan. Hindi lahat ng pari nagtuturo ng katotohanan. Hindi lahat ng natawag turo ay tama ang turo. Di ba ganon? So hindi garantiya po yan. Ang magarantiya natin na sundin na po natin kung ano talaga ang dapat ipinapagawa ng Panginoon. Yun lang po ang garantiya sa atin. Pero sabi mo, pastor kasi ako, ligtas na. No. Walang makagarantiya sa sanlibutan ng kaligtasan kung hindi po sumunod ng kalooban ng Diyos. Yan ang dapat malaman natin. Now, dahil ang buhay natin alam bukas, mamaya wala na po tayo, pero ang ating paghandaan itong pagharap sa hukuman. Kasi kung malagay ka sa kaliwa, impyerno ka na. Kung sa kanan ka, paraiso tayo. Na alam ba natin, na kung harap tayo sa hukuman, talagang kanan tayo. Baka masa pastor ako, pari tagapagturo ako, ako'y Christian manampalataya, pero ating pamumuhay, napakalayo po sa ating bansag. Tayo pastor, pang-aral natin malayo sa apostol. Tayo mga pari, ating mga aral din malayo sa apostol. Tayo mga tagapagturo, nagsisinungaling tayo. Tayo mga Christian, hindi bautismado sa pangalan ni Jesus. Tayo ng mga namampalataya, hindi sinusunod ating napakinggan. So, hindi po garantiya po ito ating katayuan. Ang makagarantiya, ito ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Yan po mga kapatid ang pinaka-importante. Kahit anong nakamtan natin, mamaya wala na tayo. Tapos, maiwan mo ng lahat, pamilya mo, bagay, mga ano bang nasa iyo ngayon, maiwan natin lahat yon. At saka, wala po tayong ikapagmalaki sa ng hatol sapagkat ang kayamanan hindi po makapagligtas sa araw ng paghukom. 11:4, pakinggan natin dito sa mga kapatid, dito po sa Proverbio. Pakinggan natin mga kapatid, 5, 4, 11:4 sa Proverbio. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Di ba? Masama, mayaman ako ngayon. Pari ako, pastor ako, tagapagturo ako, Christian ako, manampalataya. Hindi yung garantiya yon. Ang garantiya natin, itong gawa natin ngayon kung ano. Kasi ang hatol natin, hindi bansag. Hindi, kasi pastor yan, pari, tagapagturo, manampalataya. Pasok mo sa langit yan. Ipasok sa paraiso. Hindi po. May hatol pa tayo. Hatol lang pa tayo sa ating gawa. Kung mapunta tayo sa kaliwa, impyerno na po yan. So paano? Sabihin mo, pastor ako Panginoon, wag mo ako itapon sa kaliwa. Hindi ka garantiyan pastor. Christian kasi ako Panginoon. Wala ka ng bautismo pa niyo. Sinangkin mo lang Christian ka, wala kang bautismo. At saka ang pumuhay naman pumuhay Christian yung ginagawa mo. So hindi garantiya yun. May panampalataya naman ako. Ginawa mo ba ang napakinggan mo? Kasi may panampalataya ka. Sabihin mo, pari kasi ako. Hindi garantiyan pari. At tagapagturo ako. Hindi garantiyan tagapagturo. Basta, mga kapatid, malayo po ang pumuhay natin sa kalooban ng Diyos. Malayo din tayo sa kaligtasan. City 21 sa Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok sa kaharian ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban na aking Ama na sa langit ang makapasok doon sa kaharian. Ngayon mga kapatid, tama na ba itong bansag natin? Tama na itong karunungan natin? Tama na ba itong ating mga pangayamanan? Kamtan natin, may sasakyan, may magandang bahay. Pagkamatay natin, harap natin sa hukuman. Ano pa? Mayroon pa ba tayong garantiya? Ang kayamanan hindi makatulong sa atin sa araw ng paghukom. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay siyang magliligtas sa iyo doon sa kamatayan na tinatawag lik
of fire is the second death. Pangalawang kamatayan po lake of fire. Yan po. Kahit anong nakamtan mo, hindi ka maligtas doon sa second death kung hatol ng impyerno. Yan ang pangalawang kamatayan sa Payag chapter 21 verse 8. Yan mga kapatid ang dapat natin malaman. Ano ang dapat gawin natin ngayon? Salamat po sa mga viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. So huwag kalimutan natin mag-like o i-share lang natin ang salita ng Diyos sapagkat hindi lang ikaw ang pagbigyan ng kaligtasan. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Isa lang po ang nais ng Panginoon. Sumunod lang po tayo ng kanyang mga aral para po makita natin ang Panginoon sa araw ng paghukom. Makapasok tayo doon sa kalahatian ng Diyos. Hindi tayo tapon sa kaliwa, nandoon ang impyerno at ang diablo at ang bulang propeta at ang halimaw nakauna na doon. Kasi ang unang itapon, ang diablo, ang halimaw, nagpatik ng 666, bula ang propeta, nagtuturo ngayon ng kasinungalingan, una silang itapon doon. Then, araw ng hatol, haharap ng lahat, doon din idagdag ang mga kampon ng diablo. So mga kapatid, sana po huwag natin kalimutan sa bawat araw, sana huwag kayo mawala ng mensahe ng Diyos. Ito po ginagawa natin habang buhay pa ako. Lubin ng Diyos. Patuloy ako na mag-aral at ipinangaral natin, inunawa at pinapaunawa natin ang salita ng Diyos para magkaisa tayo ng pag-asa na ito tungo ng kaligtasan. Hindi ko sinabi mali ang reliyon. Hindi ko din sinasabi tama ang reliyon. Ang aral natin galing po sa Diyos. Ito ang magtuturo at magpapatibay at magpapatunay may pag-asa tayo tungo ng kaligtasan. Maraming salamat po ulit. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. President to us, grace, mercy, and peace. Be with us, Brother Jesus Christ. Amen.